Mo pahinga kulo pa yung tanan mga kawaray, Luzon, Visayas, Mindanao, labi naton mga OFW nga adto ang laing nga mga katunaan. Mag-ingat po kayo diyan. Ngayong hapon po na ito, meron po tayong panonoodin ng mga nakatakot ulit ng mga video. At siyempre, credit po ito kila Gubat ng Kilabot at kay Andy the Explorer. At sana mag-enjoy po kayo sa papanoorin yung mga video ngayon. At maraming salamat po doon sa mga nag-subscribe na sa aking munting channel. At para naman po doon sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe na po kayo. Antayin ko po ang inyong pag-subscribe. At siyempre, maraming salamat po sa inyo. Doon po sa mga viewers na patuloy na pinapanood ng aking mga ina-upload na video, ay maraming salamat po sa inyo. At sana po bago matapos ang video na inyong pinapanood dito sa aking channel, ay mag-iwan po kayo ng likes. At siyempre, maraming salamat po sa inyo. At tara na po, panoorin na po natin. Mga boss, huwag niyo muna isi-skip ang video na ito kasi nandito na tayo sa pinaka-interesting na part ng ating paksa ngayon. Kasi ang aking ibabahagi ay tungkol sa ating lodi na si Kasagip Explore. Habang nagka-camping siya sa isang mataas na kabundukan, ay naka-encounter na naman siya ng isang tao na nag-aanyong aso. Aswang ba ito? Taong gubat? Isa ba itong sigbin o di kaya isang hayop na naliligaw sa kagubatan? Ano kaya ang misteryo na naghihintay kay Kasagip? Wow! Gamit ang Tao lang kanyang yun, motor, dumaan siya sa isang daanan na mahirap, maraming mga bato at putik ang daanan, pero okay lang. Basta makarating siya sa bundok para mag-relax at mag-camping. Sa daan na masikip na hindi na kayang gamitin ang motor, tiniis niya ang malayong paglalakbay. Mataas ang lugar at medyo hinihingal pa si Kasagip, kaya nagpahinga siya muna saglit. Agad siyang gumawa ng apoy at sinaing niya ang dala niyang bigas. At pinutol rin niya ang mga sanga ng damo kasi mas makakagalaw siya ng mabuti kung wala ang mga ito. Ngayon ko lang nalaman na pwede palang gamitin ang takip ng kaldero para magprito ng ulam gaya ng ginawa niya. Pwede naman. Pero maya-maya pa, may nasilayan siyang napakaitim at malaking aso, na yun. Kaya itinaboy niya ito. Aso nga, ang laki. Kung iyong tingnan, nakakatakot ang nilalang na ito. Para bang aso nga, ang laki kulay itim. Kung wala namang malapit na bahay dyan, pwedeng sabihin natin na aswang nga iyan. Kasi sabi ko nga, kung wala namang malapit na bahay dyan, o talagang walang bahay na nakatirik dyan sa paligid na yan, makakapagtaka lang dahil paano magkakaroon ng aso kung wala namang kabahayan dyan. So pwede nating isipin na aswang talaga yan. Aso, pero malaki ito at hindi pangkaraniwang aso ang kanyang sukat, kaya mahuhulog siya sa kategorya ng sigbin. Sa hindi nakakaalam, ang sigbin ay isang mistikong nilalang na may kaparehong anyo tulad ng aso. May mga itsura ito, sigbin. Tinuod nga, mga itsura ito niya. May wala pa akong makita yung sigbin. Hindi na ko maharam kung sigbin ganit ang uusala.
dito amo na probinsya, ang abita akong gabaruan ng mga sugar light itsura. Kumanag itsura. Walang ayam liwat pero mga aglabat mga talinga. Silang mga binti katulad ng kangaroo. Ito raw ay pagmamay-ari ng mga mayayaman na mga tao at inuutusan nila ang mga ito para manakot at bibiktimahin na ang mga kalaban ng mga mayayamang tao na ito. At minsan, ang mga sigbin ay alaga rin ng mga aswang, kaya nakakakilabot ang nilalang na ito. Hindi na ubos ni Kasagip ang kanyang pagkain kasi hindi niya kayang kumain pag may panganib Mangaon kita. Mano, mangaon kita. na nandyan sa paligid. Pumasok siya sa kanyang tent para magpahinga. Pero makikita mo na parang ginalaw ang kanyang tent ng kung anong nilalang. Bagay may tao gawas. Oh. Hindi nakat. Agad niyang kinuha ang itak at lumabas. Pero laking gulat niya na may tao sa labas. Okay, Tingnan may ada ka niyo. man ngayon kuhan. Sansibar. Tawad to. Kung tingnan niyo ng mabuti, walang Tawad ti tsura kay may ada ka mo to. Ang problema la kay waray kita na no niya nawong kung ano ti tsura. Eh masirong man. Alam ano. Iandam ng imong aton imong kuhan Sansibar. Tigbasa ito. lot ang taong ito at hindi natin matutukoy kung taong gubat ba ito o aswang. Kung aswang ang nilalang na ito, ang kanyang target na kakainin ay si Idol Kasagip talaga. Pero kung taong gubat ito, ang kakainin niya ang pagkain na natira sa kaldero ni Kasagip. Siguro ang malaking aso na yon gusto lamang kumain ng longganisa ni Kasagip kasi Ano nga longganisa? Ito nga yagin totoo niluluto o may ada pala nga longganisa. Alam mo ano, pagigmat kay bangin maubos iti imo kuan longganisa. Kaunon nga ayam. amoy ng longganisa pag naiprito na ito. Pero hindi rin mawala sa ating mga teorya na ito ay aswang na nag-anyo Ang tao tsura. at sa huli, baka ito ay sigbin. Leprechaun. Pero sa iyong opinyon, ano kaya ang nilalang na iyon? Mag-comment sa baba at pag-usapan natin yan. Kung gusto naranasan mo na bang may nagparamdam na multo sa iyo habang nagka-camping ka sa masukal na kagubatan? Si Daniel ay may YouTube channel na nagngangalang English Woodsman. Ay kilala sa mga content niyang solo camping experience at pag-reviews ng mga gears. Mahilig siya mag-camping mag-isa kasi gusto niyang matanggal ang stress sa nakakapagod na trabaho. Just come across these old gates.
Nakaramdam si Daniel na para bang may sumusunod sa kanya, pero hinayaan lang niya ito at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa tahimik pero puno ng panganib na kagubatan. Well, it would have been if it's not all been pushed out and in. Yeah, the fence is there. Habang naghahanap siya ng magandang pagpwestuhan, nadaanan niya ang isang campsite na kumakalat ang basura gawa ng mga dugyot at walang Ano, pakialam ng mga kuwan. campers. Someone's been here. Pakahuyan. There's a lot of rubbish around here. Ang labing gubat. Medyo malinis naman. Yeah, look at the state of this. It does get used, doesn't it? Ito ay Nagkalat yung mga nangangahulugan bote. na merong tao na nakamasid sa kanya Binalahura. at sa hindi kalayuan nakahanap rin siya ng magandang lugar. Dapat sana yung mga mga nag-explore na ganyan o kaya nagka-camping. Punta dun sa gubat. Sana yung mga dala nilang mga basura, yung binakante mga bote ng tubig, ilagay sa isang plastic. Tapos, pag uwi nila, dalhin nila. Para naman yung gubat, mapanatiling ligtas sa mga basura na magkakalat dyan. Walang yung mga iba kasi basta maitapon lang yung basura, okay na. Maganda sana yung panatilihin natin malinis yung gubat. Yeah, these kick out some heat, these do. I must be wrong in my head. You know, it's to be fair, I know. Pero habang niluluto niya ang noodles, nakarinig siya ng mga yapak ng isang tao na papunta sa kanya. It is really good. Is that a budget? May naglalakad. May Hello? kuwan. Naglilinakat. Oray man yung tao man yung kikitan. Baga man ang ilataan ada. Kung may narinig siyang ng kaluskos ng paa. I hope I got that on camera. Tiningnan niya ang paligid kung merong dumaang tao, pero wala namang senyales na may taong dumaan. I've just heard like someone walked literally past me. Pinagpatuloy niya ang pagluluto ng noodles niya, pero nagparamdam ulit ang nilalang at ito'y lumakas sa ikalawang pagkakataon. Panoorin niyo. There's that noise again now. Hello? Meron na naman siya kasi narinig Kaya nag-react siya Hello? You got better hear that. There's nobody here. And it sounds like someone's just walking around. I can handle it. Well, can you wear it? I can that.
Din ko kulbaan na himano. Naabat na't kulba. It's like it's just there. Right, so this is my equipment. Nawala ang mga yapak na iyon at hindi nagparamdam ng ilang sandali. At nang nagtakip silim na, inihanda na niya ang kanyang tent para may higaan siya sa malamig na gabi. Pero sa hindi inaasahan, nagparamdam ulit ito sa ikatlong pagkakataon. I've just heard the noise again, but not as much. I didn't want to turn the camera on, okay? Masirom na. It was just like a quick. I don't like it in here. Everything's just telling me no, honestly. I'm actually breaking wind. I'm quite scared, people. I'm not going to pretend I'm not. I'm going to be honest. I can't stay here now. I'm going to be a wimp. I don't care if people call me a wimp in the comments, but I can't stay here. I'm too unsettled. I'm nervous. I've done camping like this a load of times. I think I'm going to go find somewhere else to get this bivvy set up. I need to find my way down from here. I've had my camera GoPro. Nakaramdam ng takot si Kuya, bumaba na. Umalis na dun sa lugar na pinagtayo niya ng ano. Tent niya. Use my phone as a light as well. Nakaramdam ng But I've just takot. rammed everything in the bag at once. That woodland is so scary. Right, I can't see where I'm going, so I'll bring you back in a minute. Paulit-ulit siyang tinatakot ng nilalang na ito. Kaya hindi na siya nagdalawang isip na umalis. Ramdam na niya kasi na hindi na maganda ang manatili pa sa lugar. Sa palagay niyo, tama ba ang desisyon ni Daniel na umalis? Trust your instincts, ika nga. Oo, tama lang yun. Kasi kung pagkaganyan nakakaramdam ka ng ano, kaba, abat ka na yung kulba, eh, mas maupay nga ano, umiwas ka na dida. Balhin yung lugar, oh, para maiwas it disgrasya ba. Eh, makurit na ato ka na yung ada na it, ano yung mga bata may tabo na ito, ano, disgrasya. Eh, baka paano ka pa. Dapat lang talaga, no? Pagka medyo nakaramdam ka ng hindi maganda, umiwas ka na para iwas disgrasya. Yun ang pinakamagandang best way para hindi ka malayo ka sa disgrasya. Comment lang sa baba. Di naman karawagan yung umiwas eh. Sa susunod na video, dito mo masasabing mas nakakatakot ang buhay kesa patay. Panoorin nyo ang babaeng bida natin. I don't know if you can hear that, but the scary men are now playing music. Si Katie Romes ay isang YouTuber na ang kanyang kadalasang ina-upload sa kanya. Noong Agosto 6, nag-upload siya ng video tungkol sa nakakatroma niyang karanasan hating gabi ng mga oras na iyon.
bago siya maghanap ng kanyang spot para ilagay ang kanyang tent. Nagpasya siyang maligo muna sa malinis at malinaw na ilog. At sa kadahilanan na giniginaw siya sa tubig, hindi siya tumagal na ligo at naghanap na lang siya ng lugar kung saan niya gagawin ang kanyang tent. Habang abala siya sa paggawa ng kanyang mauupuan, ay nakarinig siya ng may mga lalaking nag-uusap sa di kalayuan. Siyempre, pag nag-solo camping ka, gusto mong ikaw lang ang tao sa lugar sapagkat ito'y nakakabahala. Babae siya at walang kasama at nasa liblib pa siya na lugar sa kagubatan. And smell a group of men. I can smell their cigarettes and I can hear them as well. So I'm just going to leave my camera on record for like the foreseeable future until they leave. I would be quite concerned if they came any closer. So I'm just going to leave my camera on in case, because if they come up, my camera's on, I'll be on the phone with my mom or something. I'll call my mom and just fingers crossed they don't come, but I don't really, well, I'm out here alone. I'm building a chair. They might be harmless, but it's better safe than sorry. So if you ever are in a situation like this, put your camera on record and call someone. It's the best thing you can do. Oh, and maybe have a knife on hand. No, I'm joking. Yes, tama ang kanyang advices na pag ikaw ay nasa panganib na sitwasyon, mabuti na tawagan mo ang iyong pamilya at ang otoridad para siguradong may magresponde sa iyo. Panatilihing kalmado rin ang sarili para makaisip ng Okay, tama naman yung mga ganun. Tawag na lang sa mga kamag-anak para kung sakasakali may darating na tulong. kung paano makatakas at paano madepensahan ang sarili. Napakaingay ng paligid. Para bang nagpuputol din ang mga lalaki ng kahoy gamit ang itak. Takip silim na at nang kinain ni Kathy ang dala niyang pagkain. Pero hindi niya naisip na umalis sa lugar. Ito ay mahalagang tuntunin kapag alam mong may panganib sa lugar. Umalis pag nakaramdam ng anumang panganib. Pagkatapos niyang kumain ay nakaramdam na siya ng antok. Kaya pumasok na siya sa kanyang tent. Pero nabulabog siya sa ingay ng paligid gawa ng mga lalaki kanina. Panoorin niyo. Well, it is currently around midnight right now. I've just packed up my bag and my tent because I don't know if you can hear that, but the music is really loud. I don't feel safe here, so I'm gonna head back to the car now. I'll see you there. Hindi ito normal na mag-party sa kagubatan kasi magambala ang mga hayop na mababangis at mga nilalang na nakakakilabot. Mabuti na lang nang dumaan si Kathy sa kanilang camp ay hindi siya ginawan ng masama. Kayo mga supporters ng channel na ito, ano kaya ang masasabi niyo tungkol dito? Saging ganun ang nangyari. Kasi kung nakita siya ng mga nagka-camping na yun, mga puro parang mga lalaki, at ginawan siya ng masama, eh, delikado si ate. Maganda lang ganun nangyari. Paki-comment sa baba Hirap yun, ganun. bago Lalo tayo gabi. magpatuloy sa last video natin. Sa video na ito, ating pag-usapan ang tungkol sa isang Pinoy camper na naka-enkwentro sa hinihinalang aswang habang siya ay nagka-camping sa isang liblib, madilim at puno ng misteryo na kagubatan. Bakit? Si Kasagip Explorer
ay isang YouTuber na ang kadalasang content niya ay ang pagsusolo camping at mga karanasan niya sa mga mistikong nilalang. Kung gusto mo mga katulad nitong content, huwag mahiyang pumunta sa kanyang channel at panoorin ang mga videos niya na nakakakilabot. Medyo hapon na nang naglalakad si Kasagit papunta sa gubat. Sa kanyang paglalakad, nasaksihan niya ang ganda ng kalikasan sa kanilang lugar. Pero sa kanyang angking kagandahan, nakatago ang isang hiwagang hindi maipaliwanag ng sinumang sayantipiko. Madilim na nang nakarating ang ating bida sa lugar kung saan siya maglalagay ng kanyang tent. Kararating lang niya, ramdam niya na parang hindi siya tanggap na manatili sa lugar. Naramdaman niya na para siyang pinagmamasdan ng kung anong nilalang. Panoorin natin. So, par, dito na ako ngayon sa sa kilabot dito mga pa. Inayos niya ang kanyang tent para makapagsaing na siya. Pero habang abala siya sa ginagawa niya, lagi lang siyang nakaalerto at nakamasid sa paligid na para bang gwardiya na binabantayan ang kanyang poste. Hindi rin niya inilalayo ang itak niya para kung sakaling may anumang susugod sa kanya, handa siyang depensahan ang sarili niya. Naluto ng sinaing niya at ang noodles na ulam niya. Pagbukas ng kaldero, biglang may kung anong tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ano kaya ito? Aswang yan. Takot yan ha. Muhuni, aswang yun. Oh. Malapit na sa kanya. Ang mga par. Magkalaking ibon mga pa. Tuman. Ibon ba yun? Baka nag-korting ibon lang. Meron yung paspas mo pa. Nakarinig di ba kayo ng tunog ng ibon na iyon? Kung oo, anong klase ng ibon? Pwede kang mag-comment sa ibaba. Katapos niyang kumain at humigop na mainit na sabaw ng noodles, inihanda ng sarili para matulog sa loob ng tent. Malalim na ang gabi ng mga oras na iyon. Bahagyang binuksan niya ang kanyang tent para makapasok ang malamig na hangin sa loob at nilagay rin niya ang kamera sa loob ng tent. Dahil sa pagod niya, nakatulog siya ng mabilis. Pero naging alerto siya na may kung anong nilalang ang gumagalaw sa kanyang tent. Panoorin niyo. Habang ginagalaw ang kanyang tent, maririnig niyo ang yapak ng mga paa na umaapak sa damuhan. Alam rin niya sa mga oras na iyon na may panganib na sa buhay niya. Kaya kahit nakahiga siya, nasa tabi pa rin niya ang kanyang itak na pangunahing sandata niya laban sa nilalang na ito. Sabi niya sa kanyang video, May gunig, bulagan Isang niya raw itong sa siba na alawas. nang nagtangkang umatake ang hinihinalang aswang, mabilis niya itong sinipa. Mabuti na lang, naging alerto siya ng mga oras na yun at walang naging anong pinsala sa katawan ang natamo niya. Umila sa paa niya. Hinanap niya ang aswang sa paligid gamit ang kanyang itak. Pero hindi niya ito natagpuan.
Importante gud nga may ada ka makuha ba flashlight na ato ka mabukid. Heto ang karagdagang impormasyon Lalo gabi galing sa aking masiram to mga dito. nakakatanda kung anong gagawin Muray ka kung makakatagpuan ng flashlight. aswang sa camping van o sa inyong Yung lugar. may kitantada lahat ano. Palaging Tara magdasal. nila dahil mo. Ito ay numero unong sandata natin Unahin ka nag kontra sa mga kampo ng demonyo, tent. lalo na ang mga aswang. Adalay kat mapawa. Ikalawa, Ang wala timo Pakinggan ikikitan mo, pero ni. ang tarayo na. kapag malapit ang mga aswang, Hindi mo ikikitan ang kanyang tunog wala ka man na flashlight. nililikha ay maririnig mo na parang malayo. Pero kung malayo ito, malakas ang tunog niya. Pangatlo ay magdala ng asin at bawang dahil ito ay pangontra sa mga Pwede. aswang. At pang-apat, magsunog ng lumang gulong kasi hindi nila gusto ang amoy nito. Kung meron kang idadagdag, pwede mong ibahagi sa comment section. Video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Keep Bluet, na kung saan, ang ghost hunter na ito kasama ang kanyang cameraman ay pupuntahan naman ng isang kinatatakutang well o balon na sinasabing isang haunted dahil sa aparisyon ng isang babaeng aswang sa tubig. Aswang? Ano yun? Creepy nung mukha. Mahaba ng kuko, itim. Panoorin ninyong mabuti ang susunod na mangyayari. Lumabas. Ano yan? Ang tsura oh. Babae siguro to. Ang haba ng buhok eh. Ano yan? Ito kaya yan? Makikita sa video Kamo, na mga habang kawaray, nag-iimbestiga anong at kita? ini-inspect ng mga ghost hunter ang nasabing balon, Ah, ay bigla na lamang may sumulpot na isang nasa loob babaeng ng balon. hinihinala nilang aswang o engkanto na siyang Ah, tagapagbantay umahon. ng nasabing balon. Hindi naman agresibo ang balon aswang nga. o tagapagbantay ng balon, kaya naman May nalapitan tubig. ito ng ghost Bakit basa hunter. naman yung aswang? Subalit nang pinuntahan ng ghost hunter ang balon ng malapitan upang silipin ang nasabing babae, ay bigla na lamang itong naglaho na Wala parang bula. naman. Ini sorok na dia di sini ya teman ibu. Tuh airnya tenang banget. Aduh, kecebongnya juga. Iya, hewan malam. Hewan malam. Sumur ini memang energi itu sangat kuat teman ibu. Kaupay. Habang nagkakainan naman ang grupo ng kalalakihan na ito sa isang kainan na nasa gilid lamang ng kalye, matapos makakain ang mga ito, makalipas lamang ang ilang minuto, ay may kababalaghan at misteryong nangyari sa isa sa kanila. Makikita sa video ang kakaiba at nakakatakot na galaw ng lalaki na nalublob pa sa pusali o kanal ng drainage. Ano na yung mano? Panoorin ninyong mabuti. Pupulilid naman. Oh. Parang sinapian, no? Makikita sa video ang misteryoso at kakaibang ikinikilos ng lalaki matapos magsikainan ng mga ito sa kainan na nasa gilid lamang ng kalsada. Makalipas lamang ang halos kalahating oras, ay nagsimula na itong mangingisay at nagpapaikot-ikot sa maitim na tubig na puno ng mga basura. Ang lalaki ay tila ba kumakahol na parang aso o wolf. Kinakausap ito ng mga taong nakapaligid sa kanya kung ano ang nangyayari, subalit hindi ito nagre-respond at tanging tunog ng alulong at kahol lamang ng aso ang maririnig buhat sa lalaki. Itinutulo din ng lalaki ang isang aso na malapit lamang sa kanya. Hinihinala ng mga taga rito na isinumpa ito ng isang espiritu ng hayop o di kaya ay ng isang aswang o demonyo. Ang isa iyo.
Wow! Itsura. Katakot ng itsura. Kung titingnan mo na maigi, isipin mo may pangin na lumalabas pero wala. Ngipin lang talaga. Parang ano lang to, sinapian lang to o kaya ano, yung gutom. Grabe si kuya. Grabe si kuya. Okay, natapos na naman po ang ating yung hinanda ko sa inyo ng mga nakakatakot na video. At maraming salamat po sa mga nanood. At siyempre, salamat din sa mga subscribers na patuloy na pinapanood yung mga ina-upload kong video dito sa aking munting channel. At sana po ay subscribe na po kayo. At maraming salamat po. At sa mga viewers na kahit kung saan manda ako kayo naroon, maraming salamat po sa inyo. At enjoy po kayo sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood. Muli, kita-kita po tayo sa mga i-upload ko pang mga video dito sa aking munting channel. At maraming salamat sa inyo.